at naibabalik niya ito kung saan inuwi. Tingnan natin sa King James. Mas maganda yung kung sa King James. The king's heart is in the hand of the Lord. Like the rivers of water, He turns it wherever He wishes. Ang ibig po sabihin nito, kung hawak ng Diyos yung ating puso, o ang puso ng hari, o ang puso ng mamumuno. Inahalin tulad kasi dito na river, yung walang yung King James. King James lang, King James version. Yan. Inahalin tulad dito no na ini-instruct niya yung puso ng hari ng mga namumuno katulad ng tubig. Alam niyo ba kung saan pupunta yung tubig? Hindi po natin hindi po natin maaarangan kung saan talagang direksyon ng tubig. Kung saan papunta hindi natin maaarangan yun. Ang ibang kwan yan sa ibang version diyan nakalagay parang yung daanan ng tubig. Parang fords. Ano ba yung fords? English is English. O yung arroyo. Alam niyo yung arroyo? Daanan po ng tubig na naman. Ganon yun. Hindi maaharangan. Yun. Parang ganyan. The channel towards all who please Him. Ano pong ibig sabihin yan? Pinapatunayan po niya dyan yung kapangyarihan ng Diyos na wala tayong magagawa kundi ang Diyos lamang ang nakapangyari sa lahat. Kasi sinasabi dyan na pag hinawakan ng Diyos yung puso ng isang tao, yun ay pwede niyang ibaling kahit saan. Yun ay nagpapatunay ng makapangyarihan ng Diyos. Sabi nga dun sa Genesis, sa Old, sabi dun, kung gustong patikasin ng Diyos yung puso natin, sabi dun, di ba, pinatigas ng Diyos yung puso ng Paraon, kaya siya nalipon. Ganun yun eh, kaya yung puso ang inuuna ng ating Panginoon. Lahat ng bagay, puso, isip at galaw ng tao ay nasa kapangyarihan ng Diyos. Pangalawa, yan ay nagpapatunay na ang puso ng isang namumuno o ng isang hari ay katulad ng stream of water na yun nga, pag hindi po maharangan yun, kung saan yung pinapadaloy, doon lang dumadaan talaga. Kaya ang Diyos ay gumagawa ng kapangyarihan ng kababalagan sa puso ng tao. Kung ano yung iniutos ng Diyos sa puso ng tao, yun ay walang ibig sabihin, hindi mahaharangan ng tao yun, kundi ang Diyos lamang. Pangatlo, para sa lahat, ito po yung sinasabi yung isang hari, hindi po kanyan. Ang sinasabi po dito kasi sa panahon natin ngayon, hindi wala po kasing hari sa panahon ngayon, hindi sa mga pinuno, barangay, mayor, congressman, ayun, mga katatapos lang na inilik natin. Yun ang tinutukoy dito. Hindi lang po sila. Maging tayo po. Hawak po ng Diyos ang ating puso at pwede niyang kung ano yung ilalagay ng Diyos doon sa ating puso, ay yun ang masusunod. Hindi po tayo. Kaya nga po, ang pang-pangapat na masasabi ko dito, yun nga, kaya kailangan po natin ipag-pray yung ating mga inihalal o yung mga pinuno. Kasi ipag-pray natin na sana ang Diyos ay bigyan sila ng puso na sabi nga ni Solomon sa nung nanalangin siya eh. Anong sinabi ni Solomon? Bigyan mo ako ng understanding heart. Sabi ni Solomon nung nanalangin siya, tinanong siya ng Diyos, anong gusto mo? Sabi niya. Wala akong ibang hinihiling kundi yung understanding heart, sabi ni Solomon. Kaya nandun po yung dapat pag nanalangin po tayo,
ipag-pray po natin yung mga inihalal natin na magkaroon ng understanding heart. Alam niyo po, ang nangyari kay Solomon nung yun ang hiningi niya sa Diyos. Ang nangyari sa kanya, hindi lang yun ang binigay sa kanya eh. Binigay niya siya ng kapangyarihan, kayamanan, at lahat sumunod na. Sabi nga dun sa verse, in all these things shall be added unto you. Kaya po napakaganda po yung message yung key verse natin, Kawikaan chapter 21 verse 1 na awak ng Diyos ang ating puso at ito ay ginagawa niyang daluyan na ibabalik niya ito kung saan man niya igawin. Yun po ang ating team ngayon. Amen. Amen ba? Amen. Yes.